pinaka-importante sa pag-aalaga ng kalapate ang pagbe-breeding. At sa video ito, sisilip tayo ng ilan sa mga inakay. Sisilip lang tayo ng inakay ngayon. I-review natin kasi kumukulay na. So nandito yung breeder cage nung sisilipin natin inakay. Tinuka ako sa kamay niya. Divine yun sigurado. No? So ito yung sisilipin natin. Kukunin natin inakay niya. Tara, let's go. Ayan nga, gigil na gigil si Divine. Aray ko. Yun, safe naman natin ako yung inakay. So ayan guys, no, ito yung inakay. Napakaganda ng inakay na to, dilute siya. So makikita natin, mapusyaw yung kulay niya. Sa dulo ng kanyang mga balahibo ay merong mga parang brush stroke. Ibig sabihin po yan, checker na to, no? Checker to na dilute. Maganda yung pagkakabalanse ng kanyang tuka. Makikita natin sa ilong niya, medyo baon sa gitna, pero mukhang magiging full wattle naman to kapag umidad. Bilang enthusiast o nag-aalaga o fancier ng mga kalapate, lalo na yung mga ganito, no? Isa sa mga pinakamasarap sa pakiramdam ay kapag meron tayong mga pabuga, mga inakay na lumalaki na at nagde-develop yung kulay nila. Ang sarap tignan. Ang sarap sa pakiramdam guys, lalo na kapag yung inakay natin malusog, healthy, at saka malikot, no? Yung pagiging malikot kasi ng inakay, signs yan na healthy yung inakay natin. Anyways guys, bago tayo mag-move on, no, ipapakita ko muna yung parents nitong inakay na to. Ito yung barako. Yan, no? Ang ganda ng barako na to, no? Si Divine. Kung sisipatin natin yung ulo ni Divine, ayan na, ang ganda kasi ng ulo nito. Hindi to masyadong malaki na barako si Divine, pero maganda sukat niya. Matangkad siya sa proportion, pero kung tutuusin, hindi to yung pinakamatangkad ko na German Beauty Homer dito, no? So, ang pinakamalaki talaga natin, pinakamataas natin ay si Badang. At ang sinapi naman natin sa kanya, ito pinaris natin. Ito yung ihen. So, isa siyang dilute. Kung sisipatin natin tong inahin na to, ayan, makikita ninyo, okay naman din yung ulo niya. Hindi siya ganun kaganda, pero malaking inahin kasi to, kaya siya yung pinaris ko kay Divine. Yung ulo niya, balansi din naman, medyo baon yung ilong niya sa gitna, which is mako-complement naman ng ilong ni Divine. Ayan, pag pinagsama natin yung dalawang parents ng inakay na to, ayan, makikita natin ang ganda ng tandem nila, no? Mas malaki halos yung inahin. Pero syempre, matikas kasi tumayo si Divine, kaya mukhang mas malaki si Divine, pero mas malaki talaga yung inahin dito. Balik tayo sa inakay, no? So yun lang, no? At ito yung kinalabasan. Actually dalawa dapat to, namatay yung isa, so natapakan nila, basta ganun, no? Na deads yung isa, no? Sayang, dalawa sana. Yun lang, no? Move on na tayo dun sa susunod na sisilipin nating inakay. Let's go. Ang susunod naman nating sisilipin yun nandito. Yan nandito na inakay, kasi may kulay na rin to. Ang ganda ng unang clutch na ito, no? Kaso isang inakay lang yun, pero ngayon dalawa na. So malalaki kasi itong pares na to. Yan. So ito naman yung mga inakay, no? Ito silang dalawa. So t-check na tong isa, tapos itong isa naman dilute. Ulit ito. Alis ka dyan. Huwag sa camera. Ako kulit. So anyways, ang parents ng dalawang to, ayan, kung makikita nyo, ito yung tatay nila, no? Ang laki ng ilong. Ang ganda ng ulo ng tatay nila actually. Tapos yung nanay naman nila, ito, ang ganda rin ng ulo ng nanay nila. Magandang pares ito guys, no? Kapag pinagsama naman natin sila sa kulungan, ay yung itsura nilang dalawa, ito yung mga parents nitong inakay na to, no? So balik na tayo dito sa inakay na to ulit. Makikita natin guys, ang ulo ng dalawang to, napakaganda, no? So unahin natin yung maitim. Ito, napakaganda ng tuka. Undershoot pa siya sa ngayon. Ibig sabihin, makapal talaga yung magiging tuka nito. Wala akong undershoot guys ha. Umabot na tayo sa ganitong stage. Ibig sabihin, effective yung selective breeding na ginagawa natin, no? Habang tumatagal, nagkakaroon na tayo ng mga target natin. Gusto ko kasi talaga magkaroon ng undershoot kasi pagka tumanda yung mga yan, makapal tuka ng mga yan. So ang inahin naman, pantay ang tuka, no? Yung barako pa lang ang undershoot natin, no? So wala pa tayong hen na undershoot. Alam nyo guys, magiging problema lang po yung undershoot kapag matanda na yung ibon. Pero kapag inakay pa, naku, magandang signs yan. Wag lang yung sobra-sobrang maigi, no? Kasi kapag sobra-sobra talaga yung haba ng tuka sa ilalim, ayan, yun, magiging negative yun. Kasi kapag kahit tumanda yung ibon natin, ay magiging undershoot pa rin siya, no? So yun lang, pinakita ko lang yung mga inakay natin ngayon. 3 lang kasi yung inakay ko ngayon. Yun na yun. Binidyo ko lang. Natuwa kasi ako, meron ng kulay yung mga inakay natin. Masarap sa pakiramdam kapag meron kang mga inakay. Lalo na kapag kumukulay na sila, no? Yun. So yun lang guys, no? Thank you so much sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits na lang tayo ulit, no? Sa susunod na video.